Ang tunay na pakay ni Shanks, sa pagbabalik sa Mary Joyce, ang lihim sa likod ng 15 taong timeline. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Minsan, ang ngiti ay maskara, at ang paggalang ay taktika. Isang malalim na pagsusuri kung bakit bumalik si Shanks sa Mary Joyce, 15 years na ang nakalilipas. Ano talaga ang pakay niya? Bakit tila galit siya kay King Harold? At ano ang koneksyon nito sa pagkawala ng Nika Fruit? Tinalakay rin ang biglaang spotlight kay Wang Ji, ang muling pagpapaalala sa pamana ni Roger, ang tunay na damdamin ni Harold, at ang trahedya sa likod ng sakit ni Ida. Isang teoryang puno ng twist, at isang ending na mas mabigat at mas malinaw kaysa dati. Bakit nga ba bumalik si Shanks sa Mary Joyce? Ano ang tunay niyang pakay? Sa pinakabagong chapter ng manga, tuluyan nang naipakita, na ang pagbalik ni Shanks sa Mary Joyce ay naganap, 15 taon na ang nakalilipas. At doon, nakita natin ang tila brutal niyang pakikipag-usap kay King Harold, na para bang may matindi siyang pag-ayaw sa mga tao sa ibaba. Pero totoo ba iyon, o bahagi lang ng isang mas malalim na pag-arte? Kung pagbabasehan natin ang chapter 1152, malinaw na sinabi ni Shanks kay Gaba na kaibigan niya si Harold, at hindi sila makapag-usap ng malaya habang nasa Mary Joyce. Ibig sabihin, puro palabas lang ang pagtrato niya kay Harold. At kung i-align natin sa timeline, 22 years ago nabuo ang Red Hair Pirates, recruitment ni Usopp. 15 years ago bumalik si Shanks sa Mary Joyce. 14 years ago namatay si Harold at may lumabas na treasure chest, posibleng may devil fruit. 13 years ago nakuha ni Shanks ang Hito-Hito no Mi, model, Nika mula kay Husho. 12 years ago nakay na ito ni Luffy. Sa linaw ng timeline, halatang may hinahanap si Shanks sa Mary Joyce, at malamang impormasyon tungkol sa Nika Fruit. At kung iisipin ang pagligtas niya sa mga alipin kasama si Fisher Tiger, mas lalong lamilinaw na hindi siya bumalik roon para magpasiklab kundi para sa isang target na misyon. Wang Ji, bakit biglang kasama sa Future Emperors? Hindi nakapagtataka ang pagsama kay Shiki dahil kilala siyang right-hand man ni Zebek. Pero ang nakakagulat ay ang presensya ni Wang Ji, na bihirang mabanggit sa main story. Malamang ay isa siyang karakter na gumawa ng sariling pangalan sa background ng mundo ng pirata, kahit hindi masyadong binibigyan ng spotlight ni Oda. Kung hinatak ni Blackbeard si Hachinoso kung saan siya huling nabanggit, may dahilan kung bakit, dahil future emperor material siya. Ang callback kay Roger, bakit muling ipinaaalala? Mukhang sinadya ni Oda na ibalik ang focus kay Roger, para balansehin ang perception sa power scaling, matapos ang God Valley flashback, na halos puro Zebek ang highlight. Para maalala ng fans, kahit hindi siya masyadong pinakita sa flashback, si Roger pa rin ang lalaking umakyat sa tuktok ng mundo. Si Harold ba ay tuta ng Holy Knights, o may sariling plano? Kung pagmamasdan, parang sobra-sobra ang pasasalamat ni Harold sa Holy Knights at Gorosei. Pero kung uulitin ang pananaw mo, parang hindi ito totoong pasasalamat, kundi may halong sarkasmo. Katulad ng ginagawa ni Shanks, posibleng nagpapanggap lang din si Harold. At kung kaibigan nga siya ni Shanks sa Mary Joyce, may posibilidad na pareho nilang niloloko ang world government mula sa loob. Dagdag pa, lubos na nasaktan si Harold sa pagkamatay ni Zebek. At posibleng napansin ni Imo na may kakaiba sa kanya kaya siya pinatay kalaunan. Kung tama ang hinala, baka ang totoong misyon ni Harold ay sirain ang world government mula sa loob, nang hindi nadadamay ang mga giant, taliwas sa kapusukan ni Zebek. Ang trahedya ni Ida, at ang pagkilos ni Loki. Nalaman natin na tinamaan si Ida ng malubhang sakit, dahil sa lason na ibinigay ng isang matandang giant, mula sa pamilya ni Istred. Dahil sa inggit at pagnanasa sa kapangyarihan, sinubukan nilang alisin ang reyna ng Elbaf. Pero ang nakakagulat, si Loki mismo ang nagdepensa kay Ida, kahit likas na may evil nature siya. Doon niya ipinahayag na si Ida lamang ang kinikilala niyang tunay na ina. Ang labanan na ito ay hindi lang pisikal, kundi simbolo ng kung gaano kadilim ang politika sa Elbaf,
at kung paano maaaring magsilbing apoy ang trahedya sa mga susunod na pangyayari. Sa kabuuan, nagpapakita ang mga piraso ng timeline na ang pagbabalik ni Shanks sa Mary Joyce ay hindi simpleng pagbisita, kundi bahagi ng mas malawak na plano na umiikot sa Nika Fruit, sa pagtatago ng totoong intensyon, at sa pakikipag-alyansa sa mga taong tulad ni Harold, na ayaw lamang madamay ang kanilang bayan. At habang lumalalim ang flashback, mas lumilino na bawat ngiti, bawat pasasalamat, bawat pagyuko ay hindi tanda ng katapatan, kundi bahagi ng digmaan sa dilim. At ang mundong ginagalawan nila ay unti-unting nagbubunyag na. Ang tunay na laban ng One Piece ay hindi lamang sa kalawakan ng dagat, kundi sa likod ng mga ngiting may tinatagong revolusyon.